Magandang buhay mga katiyats, gaano nga ba katotoo itong sinasabing Taliano Golds na ating makikita ngayon sa internet? Totoo nga ba ito at bakit napakarami naman ito? Sobrang dami na titriplehin pa ang dami ng Yamashita Treasures na narito sa Pilipinas ngayon. Gaano nga ba ito katotoo? Atin pakinggan si Kirby Araulio. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa ginto ng mga Talyano? At anong kinalaman nito sa pamilya Marcos? Halina't alamin natin. Ang iba't ibang mga sinaunang lipunan ng ating mga ninuno ay sadyang napakayaman sa ginto bago pa man dumating ang mga Kastila. Totoo ito. Itong napakita dito na mga litrato, ito yung nakuha ni Mang Berto Morales sa Surigao del Sur. Itong mga ito. Kaya meron talagang kingdom na tinatawag ancient kingdom ang Philippines. O kung ano man ito ba yung Ophir o ito ba yung Maharlika Kingdom na sinasabi, at kinukonekta nila ang Taliano Golds sa history ng itong Old Kingdom in the Philippines na napakaraming ginto. Kaya nga hinahanap tayo ni Columbus, hinahanap tayo ni Magellan ang ating archipelago kasi ito daw ay lupain ng ginto, at sa Land of Ophir ay kinunikta din tayo na dito kumukuha si King Solomon ng mga ginto na dadalhin niya pabalik sa Israel. At ito yung Land of Ophir sa Biblia, at ito naman yung Maharlika Kingdom na sinasabi ng mga vlogger ngayon. Ikita ang bakas ng mga ito sa napakaraming mga artifacts na nasa mga museo at iba't ibang private collections sa loob at sa labas ng Pilipinas ngayon. At ilang dekada na ring naging kontrobersyal ang sinasabing ginto ng mga Talyano o Taliano Gold. Mula sa magkabilang panig, mula sa mga naniniwalang ito'y katotohanan at sa mga nagsasabing ito'y kathang isip o kasinungalingan lamang. Totoo nga naman ito na partly true, partly legend lang, di ba? Kasi napakarami naman ng sinasabi na Taliano Golds. Meron daw 640,000 tons. Ang Yamashita Treasures ay meron lang 7,000 tons. At ang ginto ng Amerika sa Fort Knox ay meron lamang 8,000 tons. Grabe naman itong 640 metric tons ng Taliano Gold. Ito yung fable lamang or katang isip. Kahit sa akin, para sa akin hindi ako maniwala na umabot ng 6,000 tons ang Taliano Gold kung merong talagang mga Talyano. Pero kung walang Talyano ay totoo naman na meron talagang mga ginto ang ating sinaunang mga Pilipino, tinatawag natin na ancestors, or binansagan natin or binigyan ng pangalan na The Maharlika. Sa mga hindi nakakaalam, narito ang isang summary kung ano nga ba talaga ang kwento ng Taliano Gold. Ayon sa iba't ibang bersyon ng kanilang mga kwento, bago pa daw dumating ang mga Kastila o European sa Pilipinas, ay kabilang ang ating kapuluan sa nasasakupan ng isang malawak, mayaman at makapangyarihang kaharian na kung tawagin ay Maharlika. At bukod sa Pilipinas ay sakop din daw nito ang mga teritoryo ng Sabah, ang kapuluan ng Hawaii, Guam, Spratlys at marami pang iba. At grabe no, ang laki-laki naman na kingdom na ito, na isama pa yung Guam at Hawaii. Ang layo-layo na. Ang sinasabi sa Biblia, ang nabanggit na lugar ay ang Land of Ophir ay may nabanggit na Malacca. So ang Malacca ay Malaysia. So Malaysia malapit lang sa Pilipinas. So ibig sabihin, yung the Land of Gold na sinasabi na Ophir ay pwede ngang dito sa Malaysia at Pilipinas, kasi parehong archipelago. Ang Malaysia, Indonesia, mga archipelago ito, at ang Pilipinas ay isang archipelago rin na maraming isla. Pero ayon kay Marco Polo ay ang Land of Gold na sinasabi na nakita niya mismo sa kanyang mga mata ay nasa tapat talaga ng China. Kaya wala nang ibang mga isla diyan maliban sa Spratlys. Ngayon, hindi natin alam, baka itong Spratlys ay isang malaking lupain yan na lumubog, kaya nagiging
isla-isla na lang siya o pulo-pulo. Kaya nga nagka-interest dyan ang China sa lugar na yan, sa Scarborough Shoal. Mababaw yan ng mga parte. Pwedeng mga sunken cities yan na yan ang tinatawag na Maharlika Kingdom. At baka nandyan yung mina ni King Solomon dyan na parte kasi binabarina na yan ng China. Nag-research na sila dyan. Kaya nga gumagawa sila dyan ng artificial island para ma-secure nila yung Spratlys or West Philippine Sea. Ating balikan si Kirby Araulio. Ito umano'y pinamumunuan ng isang royal family, ang mga Tagyan-Talyano. At sinasabi din na mula din sa angkan ng mga Talyano ang makasaysayang mga leader gaya ni na Raja Sulaiman ng Maynila at si Datu Lapu-Lapu ng Mactan. Ito na yung magulo kasi binigyan nila ng pangalan na Talyano. Ang Talyano na word ay parang Italiano, di ba? Hindi yan yung mga apelyido ng ating mga ninuno noon. Ang mga pangalan ng ating mga ninuno, mga ancestors, katulad ni Lapu-Lapu, ni Sultan, mga Sultan. Hindi European ang apelyido ng ating mga ninuno noon. Kasi ang karamihan ng mga Maharlikans ay nanggaling yan sa Indonesia at Malaysia. At ang mga pangalan dyan at apelyido ay hindi Italian na katulad ng Talyano. Ang word na Talyano ay talagang Italian yan. Kaya ang gumawa nito na istorya, itong Talyano Gold, ay parang gumagawa siya ng science fiction. Okay, kasi 640,000, hindi 640, kundi 640,000 metric tons daw. Sobra-sobra pa yan kung ating pagdugtungin or isum up natin, i-add natin lahat ang top 10 countries na mayroong napakalaking kayamanan. Ang Amerika, France, Germany, Russia, China, at pababa na sa top 20. Kahit sumahin natin yan, hindi umabot ng 640,000 metric tons ang lahat ng gold na narito ngayon sa ibabaw ng lupa. Kaya hindi pwedeng 640. Noong World War II nga, ang nalikom nila Yamashita ay 7,000 metric tons lang na gold. Ang naipon-ipon nila ng ransakin nila ang buong Asia, from China, whole of the Asia, Philippines, Vietnam, dumaan sila dyan, sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia, dumaan dyan, sa Java, Cambodia, dumaan dyan ng mga Hapon. Kaya naglikom sila ng napakaraming ginto. Pero ang lahat ng yun, umabot lang sa 7,000 metric tons, na yan yung totoong ginto na Yamashita treasures, na medyo may possibility na talagang totoong 7,000 metric tons. Itong Talyano Gold naman ay, kung makita natin yung nakuha ni Mang Berto, yun nga ay galing sa mga Maharlikans or mga mayayaman na mga ancestors natin na Filipinos, yung mga ginto na yun. Kaya totoo na merong modernong Filipinos noong kapanahonan, noong nasa 8 or 7th century AD, kapanahonan nila Lapu-Lapu. Ang 1521 ay diyan na si Lapu-Lapu nabubuhay. Ibig sabihin sa 9th century AD ay wala pa si Lapu-Lapu doon, baka mga ninuno niya pa. Kaya mayaman nga ang Pilipinas sa ginto. Pero ang legend kasi ng Talyano Gold ay kinikonekta nila ito sa pamilyang Marcos, at sinasabi na ang mga Marcos daw ay mayroong Talyano Gold na napakarami.
Ang alam naman natin na ang nahukay talaga ng mga Marcos ay Yamashita Treasures. Umano'y mga anak ng makapangyarihang haring si Luisong Tagyantalyano na naghari sa kaharian ng Maharlika mula 9th hanggang 15th centuries. At sa kabila ng pagkakasakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay nagpatuloy pa rin umanong maimpluwensya ang angkan ng mga Tagyantalyano. Sinasabi din nila na kabilang din sila sa mga pumirma noon sa Treaty of Paris noong 1898 nang formal na maging kolonya ng Amerika ang Pilipinas. Pagkatapos daw ay noong mga 1930s ay umutang ang Santo Papang si Pope Pius XII ng 640,000 metric tons ng ginto mula sa mga Talyano. Ito na, nagkagulo-gulo na dito. Dito 640 metric tons inutang lang ng Vatican ng Santo Papa. Ibig sabihin, meron pang kalahati niyan na naiwan. Kasi ito yung inutang 640 metric tons ng Santo Papa. At yan kasi ang Vatican ay meron talagang ginto yan. Dahil mga historical golds ang meron sa Vatican, kapanahonan pa yan ni Cristo na mga gold. At hindi tiyak na galing sa Talyano family ang gold ngayon sa Vatican. Naayon naman sa nagpagkaano na kasi nito na itong pari daw na si Diaz sa Vatican na umutang ay si Jose Rizal daw. Naku. Kung ating pagtagpi-tagpiin ay hindi na mag-aabot pa si Jose Rizal at si Ferdinand Marcos. Kasi si Marcos daw ang attorney ng Talianos Gold. Kaya hinatian daw, binigyan daw si Marcos ng 190,000 metric tons. Ang dami-dami naman yan. Ang alam natin ay meron lang 7,000 tons ang itong Yamashita Treasures. Yung pinakita ni Imelda sa kanyang basement ay meron lang 7 tons of gold bars. Merong pinakita si Imelda noon pero walang naniwala. Kasi sabi nila ay ninakaw lang yan ng mga ginto. Okay, anyway, patuloy tayo sa pakikinig dito sa bidyong ito. At ito na nga ang tinatawag ngayon na Talyano Gold. Sinasabi nila na ito'y pinautang ng mga Talyano sa Vatican sa tulong at pamamagitan ng Katolikong pare na si Father Jose Antonio Diaz. Ayan si Jose Antonio Diaz ay si Jose Rizal daw yan. Sabi ng mga vlogger na Maharlikans. Maniniwala ba kayo na nagpang-abot pa si Jose Rizal, namatay 1889? At si Marcos, anong taon ba si Marcos? 1960s yata ay attorney na yan. Attorney na si Marcos dyan. Kasi noong World War II, 1944, ay sundalo yan si Marcos. Ang kanyang ranggo ay lieutenant. And then pagdating ng 1960s, nagiging presidente ng Pilipinas is si Jose Rizal. 1889 pa namatay. Imposible na magpang-abot ang dalawa. Kaya itong mga kwento na ito parang mythology lang siya. Ang totoo, merong talagang Yamashita Treasures. At sa Talyano Gold, medyo ako dyan. Medyo hindi gaano ako maniwala na merong Talyano. Pero merong tinatawag na Maharlikan Golds or yung sa mga ninuno natin. At sa tulong din ng bihasang batang abogadong si Ferdinand Edrelin Marcos. At pagkatapos daw ng World War II ay binalik ng Vatican ang mga gintong ito sa mga Talyano. At dahil daw malaki ang naging tulong ni Ferdinand Marcos ay binayaran siya at nakatanggap siya mula sa mga Talyano ng gintong nagkakahalagang 192,000 metric tons o 30% ng kabuuang Talyano Gold. At dahil daw dito si Marcos ang naging pangalawang pinakamayamang tao sa buong mundo. At ito na nga raw ang mga gintong idineposito ni Marcos sa mga bangko sa Switzerland, habang ang mga natitirang 70% naman ng Talyano Gold ay idineposito umano ng pamilya Talyano sa Central Bank ng Pilipinas. Ito rin ang isa sa madalas gamitin upang ipaliwanag ang mga yaman ng pamilya Marcos. Ito ang kinukonekta nila, ang Talyano Gold na nandyan daw sa Central Bank. Ang totoo niyan sa mga kwento sa treasure hunting ay
yung nakuha ni Marcos sa sunken ship diyan sa Batangas, nakuha nila diyan ang yung isang barko na may lulan na tuni-tuniladang gold bars. Yun yung barko na Wachimaru. Okay, yung Wachimaru. At ang nakahanap noon ay si Olof Johnson, yung psychic from Sweden na kinuha ni Marcos kasi pinakamagaling na psychic. At makakita daw ng aura of gold yung si Olof Johnson. Kaya sa tulong ni Olof Johnson, tinuro niya ang lugar sa nakikita niya sa kanyang power na doon lumubog ang barkong Wachimaru, transport ship ng Japan na mayroong lulan ng mga gold bars. Kaya yan ang pinagkaklarong kuha ni Marcos, ang Wachimaru na isang cargo ships na may lulan talaga ng mga gold bars. Kaya yun, sa Wachimaru pa lang ay siguro nasa na yun, ang laman nun nasa 10 tons siguro, ganyang kadami. So diyan pa lang ay mayaman na nga si Ferdinand Marcos. At totoo naman itong sinabi na gold reserve sa World Bank ay meron talagang nilagay dyan si Marcos. Pinakita natin noon sa ating vlog na meron tayong 156 tons at pang 25 tayo sa buong mundo na mayroong napakalaking gold deposit. At hindi ito yung sinasabi na 198 metric tons. Ang nandyan sa sa World Bank na totoong ginto natin na si Marcos ang nagpatunaw niyan, ginawang gold bars, may tatak na central bank, ay meron lamang 156 tons of gold na gold reserve natin ngayon. At nandyan yan, nakikita, tangible. Okay, kaya itong sa Taliano Golds ay parang lang siya, ginawang kwento. Ewan ko kung anong purpose. Bakit nabubuhay pa si Rizal sa panahon ni Ferdinand Marcos? Kasi hindi daw totoo na binaril si Rizal, kasi nga genius si Rizal, kaya binuhay daw ng mga Espanyol at nilagay daw sa Batikan at nagiging pari si Jose Rizal. Kaya medyo ang kwento, hindi ka panipaniwala, masasyak ka talaga. Siguro kumita na ang mga kwento na ito sa dami ng mga views. So anyway, kayo lang mga katiats ang mag-summarize nito, mag-sum up about Talianos Gold. Ano nga ba ang inyong masasabi dito? Totoo ba ito na si Father Diaz ay si Jose Rizal at si Father Diaz ang kumuha kay Ferdinand Marcos Sr. as a lawyer sa kanilang gold, at dahil dito ay binigyan ng 30% na hati si Ferdinand Marcos sa lahat ng gold ng Talianos. Ang hindi lang dito plausible, ang hindi kapanipaniwala ay ang sinasabi na 640,000 metric tons. I-total nyo nga mga katiyats doon sa vlog ko ang lahat ng gold bars sa World Reserve, which is ang Amerika ang number 1. Kung aabot ba ng 640,000? Sa tingin ko hindi talaga aabot. Kasi ang Amerika lang, 8,000 lang siya meron metric tons. And then France, and then China, and then Russia. Yan ang mga malalaking merong gold reserve. Kaya hindi aabot ng 600 metric tons ang lahat ng gold dito sa ibabaw ng lupa. At ayon sa mga survey, ay mayroon na lang natitirang gold sa ilalim ng lupa na nasa more or less 60 tons na lang ang natira na minimina. Ito yung 57 metric tons na minimina natin ngayon. Pero ang namina na ay hindi umabot ng
600 metric tons. Nasa 1/3 niyan, nasa 200 metric tons ang lahat ng ginto na namina at nagiging ano na ngayon, gold bars or jewelries. Okay, ang kwento naman itong Central Bank of the Philippines ay totoong si Ferdinand Marcos ang nagpagawa niyan under sa architect na si Alejandro Locsin ang gumawa niyan. Lolo yata yan ni yung artista. At ang purpose ng Central Bank ay tunawin yung mga ginto ng Yamashita at ipadala ang iba doon gawing gold reserve ng Pilipinas. Kaya yan ang totoo. At of course, mayroong pang naiwan na mga ginto ang dating presidente at yan ay reburied treasures daw. Nandyan, ibinalik niya sa Benguet, yan sa Cordillera, doon sa lugar na nandun yung kanyang bust, yung ulo na malaki na higanti, na konkretong ulo ni Marcos. Kung saan nakatingin daw yun, ay doon niya nilagay yung reburied treasures na napakasilyado. Yan ay sinabi ng whistleblower ng World Bank, yung babae, na mayroong reburied treasures si Marcos sa Pilipinas. Okay, totoo man ito o hindi, mga katiyats, comment your insights down below. Comment lang kayo kung totoo o hindi, kasi nagiginig lang naman tayo sa mga chismis about treasures. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Paalam. God bless.